Ito mga paps, interrupter relay. So, ang pagkakabit nito, ito ang una yung ikabit. Then, yung ang output nito, siya yung papunta sa relay ng inyong busina. So, itong red wire at saka black wire, siya yung i-connect nyo sa stock terminal ng inyong busina. So, aalamin nyo kung negative trigger ba or positive trigger ang inyong motor, ang busina ng inyong motor. And itong dalawang yellow, siya yung i-connect nyo papunta sa relay ng inyong busina. So, ito ang relay ng aking busina. So, itong dalawang yellow nito, i-connect ko siya sa 85 at 86 terminal niya. So, ganun lang kasimple ang pag-connect nito, guys. Ito guys, yung relay na nilagay ko sa aking busina. Then, etong wire na ito, etong mga blue wire na ito, siya yung, yung galing sa stock terminal nitong aking busina. So, eto. So, hindi ko na yan kinalas kasi, nakatali na siya. So, dito ko na lang siya pinutol, Pero itong mga wire na ito, itong dalawang wire na ito, ito yung galing dito. So, gumapang lang siya papunta dyan. So, pinutol ko siya para dyan natin ikakabit itong, itong interrupter relay natin. So, itong negative at positive, siya yung dito. Hanapin natin kung alin ang negative at positive din nito. Then, itong dalawang yellow, siya na ang magsusupply dito sa trigger ng ating, horn relay. So, ganito siya. Ganyan maging position niya. So, babalatan natin ito mga paps. Itong wire na galing doon sa, sa stock terminal ng ating busina. Then, i-trace natin kung alin ba ang negative at positive terminal ng ating busina. So, i-set natin sa continuity. Ayan. So, iti-test natin dito kung alin ang negative at positive niya. So, ayan, i-set natin sa continuity. Then, itusok natin ito sa kahit saang ground dito sa ating motor. Then, dito hanapin natin. So, walang tumunog. Ibig sabihin, negative trigger siya. So, isa dito ay positive. So, ang gagawin natin, isa-set natin sa positive ang, i-set natin sa DC 20 volt ang ating multi-tester. Then, itutusok natin sa kahit saang ground dito sa ating motor. Then, etong positive probe, itatap natin sa kahit saan dito sa dalawa. So, naka-off. Dapat i-on natin ang ating susi. So, ayan, naka-on ang ating susi. So, hanapin natin kung alin ang may supply na 12 volt. So, etong may supply na 12 volt, doon natin i-connect itong pulang wire. So, ibig sabihin, etong NMAX ay negative trigger. So, i-connect siya dito.
So, kung walang relay ang inyong motorsiklo, ito na yung itatap nyo doon sa terminal ng mismong mga busina ng mga pops. Pero tayo, since may relay ang ating busina, ikakabit natin ito doon sa trigger ng relay. So, ito mga pops na dalawang yellow, interchangeable na to. So, kahit magkapalitan yan, walang problema. So, kahit alin dito sa dalawang pinagputulan nyo, doon nyo itatap. So, hindi natin siya matetesting na patutulogin yung busina kasi tulog yung anak ko. So, ngayon itry na natin. So, ayan, kung naririnig nyo sa video, tik 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 tik. Uy, dari kung ano-ano natin pipindot ko ay Wala kong pipindot. napindot kang kamot mo. Napailaw pag. Nailing ko yun yung video. Turog si Sebe, mapusina ako. So, ayan, tapos na mga pops. I-testing na natin mga pops. Kung kumusta kapag may interruptor relay. So, kapag pinindot nyo siya ng mabilisan lang, katulad lang din siya ng walang relay. So, ganun lang ang tunog niya. Pero kapag pinindot nyo siya ng matagal, so, ganun ang magiging tunog niya mga paps. So, yun lang mga paps. Peace out.